Ngunit gulat na napasigaw sa isip si Yeon nang magsilabasan ang lilang bilog na pinakawalan din ng tusong lalaki, kaya't malaking pagsabog ang naganap kasabay ng malakas na dagandong na yungko sa buong lugar. Sa kabila ng napakalakas na atake hindi pa man napapawi ang makapal na usok at alikabok, kapansin-pansin na ang matinding pagpipigil ng binti ng ating bida matapos siyang umatras upang iwasan ang malakas na atake. Gamit ang pinagsama-samang teknik at martial arts na dinagdagan pa ng pambihira niyang lakas, nagawa ni Yeon na makaiwas sa atakeng paniguradong may kakayahan siyang lampuhin. Sa puntong iyon napagtanto ni Yeon na marahil nasa 6th stage ng Martial Emperor ang realm ng lalaking kaharap. Hindi naman inaasahan ng arroganting lalaki na magagawang lampasan ni Yeon ang kanyang siguradong atake, lalo na't mula lamang siya sa minamaliit nitong 7th Divine Kingdom. Dahil doon saad pa ng lalaki na marahil maraming tao ang titingalain ang kakayahan ng ating bida, maging sa Central Continent man o sa Sacred Land. Aminado pa ang lalaki na talentado ang ating bida ngunit isang kamalasan ang makilala siya nito, dahil kasiyahan na niyang putulin ang papalago pa lang na genius sa martial arts. Saad pa ng arroganting lalaki na handa siyang magpakilala sa taong malapit ng harapin ang kamatayan, saka sinabing mula siya sa Violet Moon Sacred Land. Napaisip naman agad si Yeon nang marinig ang pangalan ng isang pamilyar na lugar, kasunod nito agad pinakawalan ng lalaki ang hawak na sibat, saka sinabing isang karangalan para kay Yeon ang mamatay sa kanyang mga kamay. Ibinato ni Yeon ang Jade Manual na binigay sa kanya ni Jiang Feng para salagin ang atake ng lalaking pusit. Nagulat ang lalaking pusit matapos mapansin at napatanong na kung iyon ang sacred symbol ng primordial. Sa lakas ng kapangyarihan ng Jade Manual ay nawalan ng silbi ang atake ng lalaking pusit. Nagulat ang lalaki at hindi siya makapaniwala na matatalo ang atake niya. Ang lakas ng taking iyon ay tumilapon ang pusit at tuluyang tumilapon sa sahig. Lumabas sa mga usok ang ating bida na nakangiti habang sinasabi na tama lang sa oras ang paggamit niya doon. Sinabi ng lalaki na nagtatagli ang ating bida ng isang treasure na kayang maglabas ng simbol ng primordial. Tanong pa nito sa ating bida na sino ba talaga ito, dahil ang mga tao ng Sacred Primordial Land ay hindi na nagpakita sa mundong ito. Tinutukan ni Yeon ng espada ang leeg ng lalaki at inutos na sabihin nito sa kanya ang tungkol sa Violet Moon Sacred Land at pag sinabi nito ay palalayain niya ang lalaki. Tumawa ang lalaki at sinabi sa ating bida na hindi nito alam kung sino ang mamamatay sa kanilang dalawa sa huli. Gumamit ang lalaki ng lilang kapangyarihan sa kanyang mga kamay at biglang may gin-isang ito. Gumalaw ang kamay ng isang kalansay at tuluyang bumangon na naglalabas ng malakas na kapangyarihan. Nagsalita ang kalansay at sinabi na hindi niya inasahan na makakakitang muli ng tao na nagmula sa Violet Moon Sacred Land matapos ng maraming taon. At napansin pa nito na ang skill na ginamit ng lalaki at ang Moon Glory Power. Tanong ni Yeon na paanong ang may-ari ng libingan ay bumalik muli at nabuhay. Sinabi ng lalaki sa kalansay na sino ang traidor na ito para pag-usapan ang tungkol sa Violet Moon Sacred Land. Maswerte ito dahil sa tagal ng panahon ay hindi pa nawawala ang kamalayan nito. Dagdag pa ng lalaking pusit na dahil ngayong araw ay inutusan siya na magpunta dito at sirain ang libingan nito. At ang Moon Glory Power na kinultivate ng kalansay ay mapapasa kanya. Sa isip-isip ni Yeon na traidor ang kalansay. Sinabi ng kalansay na kakaunti ang martial saint ng Violet Moon Sacred Land at lahat ng mga taga doon ay masasama. Iniwan niya ang Sacred Land matagal na panahon na ang nakalipas. Nagbanta pa ang kalansay sa lalaking pusit na kapag sinagad siya nito ay wag siya nitong sisihin kung babaliwalan niya ang kanilang tribo. Sa isang banda ay nagsiguro naman ng hand sign ang lalaking pusit habang nakatago sa likod ang kamay at naglalabas ng lilang kapangyarihan. Inactivate ng lalaking pusit ang Moon-devouring art habang galit na sumisigaw sa kalansay na sino ito para hindi kilalanin ang kanilang Violet Moon Sacred Land. Nabalutan ng mga sinulid ang katawan ng kalansay kaya hindi ito makakilos kahit na magpumiglas pa ito. Sigaw ng kalansay na pakawalan siya ng lalaki. Tumawa ang lalaki at sinabi na kahit makapangyarihan pa ang kalansay ay wala na itong magagawa matapos niyang gamitan ito ng Moon-devouring art at lalamunan niya ang kapangyarihan nito at magiging kanya. Patuloy pang hinigop ng lalaking pusit ang Moon Glory Power ng kalansay habang ito ay walang kalaban-laban na nakagapos at mawawalan ng kapangyarihan. Huminto ang kalansay sa pagpupumiglas na parang may binabalak gawin.
Naglabas ito ng kanyang lilang kapangyarihan sa katawan. Nakangiting sabi ng lalaki na babalik na ang kanyang lakas matapos pa niyang makahigop ng kaunti pa. Nataranta na ang lalaki matapos may mapansin na kakaiba sa ginagawa ng kalansay. Sinabi ni Yeyun sa lalaking pusit na binalaan na niya ito na hindi nito dapat kunin ang lahat ng rewards ng mag-isa lang ito habang hinihigop din ang kapangyarihan ng kalansay. Nasabi na lang ng lalaki na kung nagtataglay din ang ating bida ng Mundivo-uring art, napaka-impossible noon. Pero hindi yun Mundivo-uring art, dahil ang Divo-uring art ng lalaking yun ay mas malakas pa kaysa sa kanya. Mas tinindihan pa ni Yeyun ang paghigop sa kapangyarihan ng kalansay, kaya napasigaw na lang sa galit ang kawawang kalansay dahil hinihigop ng dalawa ang kanyang kapangyarihan. Maya-maya ay sinabi ng system na nakarating na sa 6th stage of Martial Sovereign Realm ang ating bida. Natuwa si Yeyun dahil matapos niyang higupin ang Moon Glory Power ng kalansay ay tumaas kaagad ang kanyang cultivation kaysa paglamon niya sa normal na spiritual energy. Nag-alala na ang lalaking pusit dahil kahit ang kanyang cultivation ay nahihigop na ng ating bida. Sumigaw ng malakas ang kalansay habang sinasabi sa dalawa na kailangan pa ng mga ito ng mahabang panahon para tuluyang mahigop ang kanyang cultivation. Galit na sigaw ng kalansay na isasama niya ang dalawa na maging abo katulad niya. Pinagpawisan si Yeyun matapos makita ang skill na ginagawa ng kalansay at napagtanto niya na iyon ang spirit combustion skill. Isinasakripisyo nito ang imortalidad nito kapalit ng sobrang lakas na enerhiya para gamitin sa malakas na pagsabog. At binabalak ng kalansay na iyon na isama sila sa kamatayan. Nabalot na nga ng malakas na kapangyarihan ang kalansay at wala na itong paraan pa para mapigilan. Kaya dali-dali ni Yeyun pinalabas ang Divine Demon Puppet para siya ay iligtas. Nang oras ding iyon ay sumabog na ang kalansay at sa lakas nito ay nawasak pati kalupaan sa ibabaw. Matapos ng malakas na pagsabog ay lumabas ang malaking kamay ng Divine Demon Puppet sa lupa at sa palad nito ay lumabas ang ating bida na walang kagalos-galos. Nagpasalamat si Yeyun sa kanyang Divine Demon Puppet at nangako na hahanap siya ng paraan para maayos ang nasira nitong katawan. Sa isang banda ay wala ng buhay ang lalaking pusit nang makita niya ito. Nais pa sana niya itong tanungin tungkol sa kanyang ina pero patay na ito. Pinabalik na ni Yeyun ang Divine Demon Puppet sa kanyang space habang naiisip ang mga bagay-bagay tungkol sa Primordial Sacred Land, Violet Moon Sacred Land, Sacred Symbol of Primordial at Crescent Moon Symbol. Napagtanto pa niya na sina Jiang Yu at Jiang ay hindi mga simpleng tao. Sa kanyang pag-iisip ay biglang dumating sa kanyang likuran si Jiang Feng. Sinabi nito sa ating bida na magaling ito dahil nagawa nitong makalabas ng hindi man lang nagasgasan, talagang ang kanyang kapatid ay may malinaw na mata. Pero wala na silang ugnayang dalawa dahil naibalik na niya ang pabor sa ating bida. Kaya makakaalis na ang ating bida ngayong din. Humiling si Yeyun kay Jiang Feng na kung pwede ay magsabi pa ito tungkol sa Violet Moon Sacred Land at nasaan ang ibang pang Sacred Land. Sagot ni Jiang Feng na ang tatlong Sacred Land ay sobrang layo sa ating bida sa ngayon. Dito ay napakaraming powerhouse sa Sacred Land. Ang pinakamalakas na martial artist sa paningin ng ating bida ay martial emperor level o martial saint level. Pero sa Sacred Land ay ordinaryo lang ang mga ito at hindi pinapansin. Ang tatlong Sacred Land ay ang Violet Moon, Alchemy Star, and Sun Corona. Ay mga ito ay may magsisimlakas na kapangyarihan at pinipigilan ang isa't isa. Tanging mga disciples lamang ng Sacred Land ang nakakaalam ng eksaktong location ng mga Sacred Lands. Nasa ibang dimensions ang mga ito at nabubuksan lamang ang space ng Martial Lord level powerhouse. Walang paraan para makasok sa mga ito kapag walang pahintulot. Dagdag pa ni Jiang Feng na marahil hindi niya alam kung bakit nagtatanong si Yeyun ng tungkol sa mga iyon, pero sasabihin na niya sa ating bida ang totoo na wag nitong tatangkaing pumasok sa Sacred Land hanggat hindi nito nararating ang Martial Saint Realm. Dahil ang mga ito ang pinakamalakas na grupo sa buong mundo. Binigyan ni Jiang Feng ang ating bida ng token at sinabi na sa pamamagitan ng token na ibinigay niya ay maaaring makapaglibot si Yeyun sa 7th Divine Kingdom. Pero dahil hindi taga-Divine Kingdom si Yeyun ay maaari lang itong manatili sa Divine Kingdom sa loob ng isang buwan. Tinanggap ni Yeyun ang token at nagpasalamat kay Jiang Feng, dagdag pa ni Yeyun ay sa ngayon wala pa siyang maibibigay dito.
Pero nangako siya na kapag naging matagumpay na cultivator siya sa hinaharap ay hindi niya tatanggihan kung anuman ang hilingin ni Jiang Feng. Sagot lang ni Jiang Feng na iiwan na niya si Ye Yun sa lugar na iyon at aalis na siya. Naisip ni Ye Yun na tama si Jiang Feng na kailangan pa niyang lumakas. Kung hindi siya binigyan ni Jiang Feng ng Jade Journal ay malamang sugatan siya sa naging atake sa kanyang ni Yun Li na pusit ang ulo. Matapos nun ay kinalkal ni Ye Yun ang mga gamit ni Yun Li ay nakakuha siya ng Sacred Crystal. Ang bagay na iyon ay magagamit lamang ng Martial Saint at mas mababang realms para i-cultivate. Ang epekto ng Sacred Crystal ay nakakamangha, maaaring tumaas ang kanyang cultivation sa mixing panahon lamang. Habang nakatitig sa Sacred Crystal ay iniisip niya na kailangan pa niya ng lakas at mas lumakas kung gusto niyang sumali sa Tianluo Empire Genius Battle Competition, o tapusin ang hidwaan mula sa Underworldly Palace, pati na rin sa ibang sect. Makakabalik lang sila mula sa Divine Kingdom kapag may sapat na siyang lakas. At sa oras na iyon ay ang buong Eastern Content ay ang magiging entablado para ipakita ang kanyang skills. Pareho din ng misteryusong Violet Moon Sacred Land. Tumakbo si Ye Yun at sinabi na kailangan pa niyang humanap ng paraan para mas lumakas. 3 buwan ang makalipas, isang gabi sa Underworldly Palace, ay makikitang maraming nakapaskil sa pader na mukha ng ating bida. Maya-maya ay may mga disciples na nakasakay sa kabayo ang dumating. Nag-report ang mga dumating sa mga kasama nito, at sinabi ng mga ito na sila na muna ang magbabante ngayong gabi. Naghihikab sa antok ang isang disciple habang sinasabi nito na hindi nila alam kung bakit sila pinapatayo sa labas magdamag at ang pinakamalalakas na disciples ng palas ay pinalabas para magpatrol. Sagot ng isang disciple sa kasama nitong antukin na, kung hindi ba nito nabalitaan na ang tungkol sa ibang sect na inatake. At naubos ang lahat ng mga tao doon. At ang pinaka nakakatakot ay ang pumapatay ay isang tao lang. Hindi naniwala ang kasama nito dahil wala namang powerhouse sa Qingyang County na kayang gumawa ng bagay na iyon. Maya-maya ay biglang kinabahan ng dalawa matapos may magsalita at pinagalitan sila. Sinabi ng matanda na sinabihan niya ang mga ito na magbantay pero pag-uusap lang ang ginawa ng mga ito. Pinulot ng matanda ang papel na may mukha ni Ye Yun at sinabi sa lahat na kailangan ng mga itong maging alerto dahil baka hindi ng mga ito mamalayan ay nasa likod na ng mga ito ang kalaban. Sinabi ng disciple sa third elder na matagal na panahon na nilang hinahanap si Ye Yun pero hindi nila ito makita at malamang patay na ang taong iyon. Dagdag pa nito na kulang sila sa kapangyarihan at kung kailangan ba nilang magpadala ng tao para kay Ye Yun. Pasik lang tanong ng pusit na matanda sa dalawang disciple kung ano nga ba ang alam ng mga ito, saka sinabing kailangan nilang ipaghigant ang ginawang pagwasak ni Ye Yun sa kanilang underworld, kundi pati natin ang ginawa nitong pagpatay sa kanilang place master, kaya't wala nang nagawa ang dalawa kundi mapakamot. Dagdag pa ng matanda na hindi na mahalaga kung ilang disciple ang malagas sa kanila, basta't magawa lamang ang kanilang layunin na pagpira-pirasuhon si Ye Yun. Seryusong saad pa ng matanda na babalatan niya ng buhay ang ating bida, at ihihiwalay ang laban sa buto oras na magkaharap sila. Nagpakawala pa ng nakakikilabot na aura ang matanda kasabay ang bantang, maging ang kaibigan at pamilya ni Ye Yun ay isisilid niya sa kabaong ng walang anumang naiiwang bakas. Gulat namang napalingon sa likuran ng lahat maging ang matandang nagsalita, nang itanag ng kakapasok lang na lalaki kung seryoso ba ang pusit na matanda sa kanyang mga pahayag. Pasigaw na tanong naman ng isang disciple kung sino ang pangahas na nakapasok. Lalo namang nanlaki ang mata ng disciple nang mabilis na lumitaw sa tabi niya si Ye Yun, kasabay ng tanong kung sino ba siya sa tingin ng lalaki. Napanganga naman sa gulat ang pusit na matanda dahil sa hindi inaasyang pagsulpot ng ating bida, ngunit mas nanag ang kapangahasan nito kaya't agad na sumugod dahil sa aniyay magandang pagkakataon. Mabilis na tumalon sa ere ang matanda kasabay ng paggiya ng hawak na tungkod, papunta sa nakatayong si Ye Yun. Ngunit imbes na mabahala ay agad niya itong inatake ng malakas na kapangyarihan, na hindi naman nagawang iwasan ng pangahas na matanda. Matapos tamaan ng malakas na atake na paluhod na lang sa sahig ang pusit na matanda, na hindi pa halos matanggap na ganun lang siya kadaling napabagsak. Sarkastikong tanong ni Ye Yun kung nasan na ang pagyayabang ng matanda nang sabihin nitong maghihigant ito sa kanya, sa kabilang banda hindi naman magawang makaimik ng matanda na hindi na rin magawang makakilos. Walang pagpipigil na tinadyakan ni Ye Yun ang nakasalampak na matanda,
kaya't napaliap ito sa ere kasabay ng malakas na pagtilapon. Manghang na pangangaang nakapaligid na mga disciples sa nakitang lakas ng ating bida, at halatang nabahiran sila ng matinding takot. Kasabay ng pagtayo agad na pinagpegan ng pusit na matanda ang kanyang sarili, saka itinanong kung ano ang kailangan ni Yeon mula sa kanya. Hindi nalingid kay Yeon na isa ang underworld pala sa mga sect na tumutugis sa kanya na parang isang langaw, kaya't may pagbabantang saad niya sa matanda na umalis na ito habang binibigyan pa niya ng pagkakataon. Mula sa isang gilid mungkahi ng isang disciple sa matanda na tumakas na muna sila pansamantala, ngunit nakangising sinalungat naman isa nagmungkahing ito, dahil ani ay makakakuha sila ng high-rank treasure oras na mapatay si Yeon. Hindi pa natatapos ng pangahas na lalaki ang kanyang sinasabi, nang bigla siyang polana ng atake ni Yeon na agad na naging dahilan ng kanyang mapait na kamatayan. Napangiwit na lang sa magkahalong gulat at takot ang iba pang mga disciple nang bumagsak sa kanilang harapan, ang walang buhay na kasamahan dahil sa sarili nitong kapangahasan. Bahagyang nakangisipang sinabi ni Yeon na ang mga taong hindi marunong makinig, ay haharapin ng maaga ang kanyang kamatayan. Binalot ng matinding takot ang lahat ng naruroon kaya't agad silang nagtakbuhan papalayo, na halos maiwan pa ang kanilang mga kaluluwa sa pagdudumali. May diin sa bawat kataga at nakakunot ang kilay na saad ni Yeon, pinilit siya ng mapangahas ba mga tao na umalis sa Kaiyun sect at magtungo sa Hantian country. Kasabay nito ang matalim na tingin dahil kinuha din ng mga taong nasa harap niya, ang kapayapaang taglay ng kanyang pamilya. Kaya't segundo lang ang nakakalipas ng paghihiwain ni Yeon ang mga disciple ng underworld, na hindi na nagawa pang makatakas sa kanyang mga kamay at talim ng paghihiganti. Nang gigihil na utos naman ng pusit na matanda sa mga vanguard mula sa kabilang linya, na agad itong bumalik sa loob kasabay ng pagpapalim na naruroon ang kanilang hinahanap na si Yeon. Inihagis naman ni Yeon ang isang bagay na nagsisilbing telepono ng MIFA Vanguard, saka ipinaalam sa matanda na walang kwenta ang utos nito dahil hindi na siya maririnig ng mga Vanguard na inaasahan niya. Napasalampak na lang sa sahig ang pusit na matanda kasabay ng paglaho ng kanyang pag-asa, dahil nagawa na ring maubos ni Yeon ang lahat ng mahuhusay na disciple ng underworld. Walang emosyong saad naman ni Yeon na nagawa niyang wasakin ang halos lahat ng sect sa Qingyang country, kabilang na ang Xuanying sect, Changsong sect, Tianyan sect at Shaanxi sect. Kaya't kasabay ng paghakbang patungo sa likod ng pusit na matanda, saad pa ni Yeon na oras na para ang underworld naman ang kanyang wasakin. Pagkasabi nito agad siyang humarap at hinawakan ang ulo ng matanda, saka inumpisahan ng devouring habang nagmamakaawa naman ang pusit na matanda para sa kanyang buhay. Matalim ang di maalis na titig ni Yeon dito habang sinasabi na ginagawa lang niya ang unang bagay na ginawa sa kanila ng matanda, matapos nitong walang pakundangang atakehin ang Kaiyun sect at kalabanan ang si Sovereign Qin. Mas lalong pinag-igting ni Yeon ang ginagawang paglamon sa cultivation realm ng pusit na matanda, dahilan upang malakas itong mapadaing na umugang naman sa buong lugar. Di naman magkamayaw ang ibang mga disciple at nag-uunahan sa pagtakas, ngunit sa huli ay wala silang ibang kinahinatnan kundi ang walang buhay na humandusay. Sa kabilang banda muling tumaas ng isang puntos ang cultivation realm ni Yeon at narating ang 7th stage ng Master Sovereign Realm, habang taglay pa din ang napakarating martial arts technique. Matapos maisakatuparan ang kanyang layunin serisusong bulong ni Yeon sa hangin, na oras na upang bumalik sa kanyang Kaiyun sect. 3 buwan na ang nakalipas sa Kaiyun sect nagdudumaling tumakbo ang isang oso sa damuhan, ngunit kasabay ng malakas at isang beses na pagwasiwas ng espada ang agaran nitong pagbagsak sa lupa ng walang buhay. Nakatayong pinagmamasdan naman ni Qingzhou ang nakadila pang dambuhalang oso, habang hawak sa kamay ang espadang may bahid pa ng dugo nito. Naglakad sa gitna ng napakadaming bangkay ng dambuhalang mga halimaw ang magandang dalaga, nang maramdaman niya ang di inaasahang bisita kaya't agad siyang napalingon, kasunod ang agarang pag-uapakawala ng malakas na atake. Agara namang sinalag ni Yoling ang atakeng iyon sa kanakangitong binati ang Kaju ang senior sister, ngunit tanong niya kung ganoon ba talaga nito salubungin ang kanyang di inaasahang pagbisita. Papuri ni Yoling na nakakatakot ang taglay na Locust Knight Qingzhou, matapos nitong mapatamba ang napakaraming 7th-rank demon beast sa pamamagitan lang ng isang atake. Sa kabila ng papuring iyon usong saad lang ni Qingzhou, na napakahusay din ni Yoling na nasa 8th stage na ng Martial Sovereign Realm.
Habang nililinis ni Qingzhou ang duguan niyang espada, hindi maiwasang mapaisip si Yaling kasabay ang pagtatanong. Dahil mula nang mawala si Yeyan, lahat ng oras ng dalaga ay itinuon niya sa pag-ayensayo, kaya't hindi na nakakapagtakang naabot nito ang 9th stage ng Martial Sovereign Realm, sa loob lang ng ilang buwan at kaunting hakbang na lang upang maabot ang Martial Emperor Realm. Puno ng kuryosidad namang tanong ni Qingzhou kung ano ang sadya ng pagpunta sa kanya ni Yaling. Nakakunot ang noong sagot ni Yaling na kasalukuyang pinag-uusapan ng Sectmaster at ng iba pa, ang planong pagpapalit ng kandidato para sa kota ng Imperial Genius Battle na itinakda para kay Yeyan. Nang marinig ito, halata ang pagkagulat sa mukha ni Qingzhou, kasabay ang pagsiseryoso ng tingin sa kawalan.